Welcome to the debate. Paano nga ba nakakapagbigay ang isang kumpanya ng cash dividends na, mas malaki pa sa sarili nitong net income? Parang baliw lang isipin, 'di ba? Oo, nakakabaliw talaga. Pero ganyan ka-agresibo ang Universal Robino Corporation o URC noong 2025. Ngayon, susuriin natin ang dalawang magkaibang diskarte sa food sector para sa inyong 2026 investment strategy. Right. At liliwanagin lang natin na base ito mismo sa kanilang mga official na 2025 financial and annual reports. Exactly. Ako ang nakatayo para sa dambuhalang URC at ang kanilang massive scale at agresibong returns. At ako naman ay para sa Century Pacific Food Inc. o CNFP. Mas maliit man sila kumpara sa URC, ipapakita ko kung bakit mas estratehiko ang kanilang agility, mabilis na paglago, at matibay na profit margins. Well, umpisaan natin sa absolute size kasi, hindi mo pwedeng baliwalayin ang bigat ng URC sa industriya. Mayroon silang 134.85 billion na sales noong 2025. Malaki nga. Sobra. That's roughly 62% larger than CNPF's revenue. At hindi lang sila nakatutok sa, limitadong kategorya gaya ng shelf-stable proteins or dairy. Ang URC ay parang inescapable infrastructure ng Pilipinas. May matibay silang base sa sugar and renewables, flour, pati animal nutrition. True, pero Kapag humina ang benta ng consumer snacks nila, sasaluhin sila ng mga basic commodities na ito. Yan ang totoong diversification. magandang point yan tungkol sa infrastructure. Pero tinitingnan ko ito sa ibang anggulo eh. Sa investment, madalas mas mahalaga ang trajectory kaysa sa absolute size. Trajectory. Oo, kasi mas maliit na ang CNPF pero nag-post sila ng 10% revenue growth na umabot sa P83.30 billion tsaka may 11% na pagtaas sa net income na nasa P7.07 billion. Bakit nangyayari ito? Kasi nag-ooperate ang CNPF na parang, isang tech startup sa loob ng food sector. A startup? Come on. No, really. Mabilis silang mag-pivot at mag-expand sa mga high-potential categories tulad ng plant-based meats at pet food. Kailangan yan para sabayan ang nagbabagong demand ng merkado. Okay, startup agility is great. Pero paano naman ang direct value sa bulsa ng shareholder niya yon? Dito pumapasok yung intro natin kanina. Namigay ang URC ng P8.98 billion in cash dividends noong 2025. Wait, out of what net income? Exactly. Kahit ang net income lang nila ay P8.86 billion. Ibig sabihin, may kakayahan at tapang silang gamitin ang kanilang naipong cash reserves at retained earnings just to reward investors aggressively. Wow. Plus, aktibo sila sa share buybacks. Binibili nila yung sarili nilang share si open market para umunti ang supply which logically pushes the stock price up. Kung yield at direct cash ang hanap mo, URC ang malinaw na panalo. I see why you think that, pero hindi ako sold sa ganyang diskarte para sa long-term value. Ang ginagawa ng URC ay play ng isang mature, slow-moving company. Ibinabalik nila ang pera kasi wala na silang masyadong mapaglagyan para sa hypergrowth. Ouch! Slow-moving agad? Totoo naman. Ang mekanismo naman ng CNPF, yung earnings nila, hindi binibigay as short-term cash payouts. Ibinabato nila ito pabalik sa negosyo para sa capital appreciation. Kumbaga, para lumaki mismo ang halaga ng kumpanya. Pero teka, hindi ba masyadong risky yung ganyang kalaking reinvestment, lalo na kung pabago-bago ang presyo ng raw materials? Hindi, kung nagagawa mo ng tama. Look at their margins. Napanatili ng CNPF ang solidong 25.1% gross profit margin. Ibig sabihin, sa bawat pisong benta nila, 25 centavos agad ang naiuwi nila bago pa bawasan ng operating expenses. Kahit na nagmamahal ang supply chain costs, Right. ginamit nila itong napakalusog na cash flow para mag-acquire ng bagong kumpanya like Coco Harvest at yung 130-year-old brand na Loma Linda sa US. Nagtatanim sila ng bagong puno, hindi lang basta namimitas ng prutas. That's an interesting way to frame it. Pero let's get real here. Paano yan tatagal kapag dumating ang isang matinding economic downturn? Paanong hindi?
Dito talaga lilitaw ang bigat at seguridad ng URC. May 133.57 billion in total assets ang URC kumpara sa 64.98 billion lang ng CNPF. Kahit may bahagyang pagbaba din sa net profit ang URC noong 2025, tingnan mo ang EBITDA nila. Nasa 13.85 billion. Okay, that's a big number. Para sa mga hindi pamilyar, ito yung raw operational cash flow ng kumpanya, bago bawasan ng taxes, interest o accounting deductions. It shows exactly how much raw cash the business engine is generating on its own. Ganyan katibay ang makina ng URC. Well, matibay nga ang makina, pero sa panahon ngayon, ang mga kumpanyang hindi mabilis sumabay sa inovasyon ay iniiwan ng mga consumers. Yung P64 billion asset base ng CNPF ay more than enough foundation para sumuporta sa matapang nilang expansion. You think so? Oo naman. Wala silang takot pumasok sa mga bagong merkado, kaya sila ang nakaharap sa kinabukasan ng ating food sector. Right. So, para i-summarize, kung ang hanap ninyo ay massive regional scale, diversified operations as an industrial commodity play, at management na handang magbigay ng agresibong dividends mula sa kanilang malalim na kaban, URC stands as your heavyweight option. At kung gusto nyo naman ng growth-oriented player na may napatunayang margin resilience, agile na pamamalakad, at patuloy na nagre-reinvest sa mga exciting na bagong kategorya, edi CNPF ang para sa inyo. Malinaw na may mas malalim pang diskursong naghihintay para sa mga susuri ng mabuti sa mga financial material na ito. Wala tayong idedeklarang panalo rito, inilalatag lang namin ang mga pinakamalakas na posisyon upang kayo mismo ang makapagpasya. Hanggang sa muli.